Marahil karamihan sa inyo nagtataka kung bakit lumalabas etong message na to, lalong-lalo na kung kayo ay gumagamit ng Epson printers. Check your ink levels regularly daw to prolong use of the product. Kung medyo may katagalan na yung mga Epson printers nyo, madalas nyo nang makikita itong magpa-pop up. So kung mga bago pa lang yung mga Epson printer nyo at nakikita nyo na ito madalas, maaaring ang nagiging cost neto ay hindi nakakahigop ng maayos yung mga damper nyo na ink na nanggagaling dun sa inyong mga tank. Yung mga tangke na pinaglalagyan nyo ng mga ink. At eto, i-demo ko sa inyo. At kung gumagamit kayo ng Epson 805 kagaya ko, ganito lang yung gagawin nyo. Kailangan nyo ng syringe, 6 na piraso. Kung hindi kayo maselan, pwedeng isang piraso na lang yung gamitin nyo. Pero make sure na hindi nyo maibubuga yung ink na hihigupin nyo na manggagaling dito sa damper. Pero kung ako sa inyo, bumili na lang kayo ng kanya-kanyang syringe. Kasi napakamura lang naman nung syringe na yon, 5 piso lang. Para hindi na kayo ma-hassle pa. So, ganyan lang ipapakita ko sa inyo, no? Kailangan yung tungkabin. Ayan, make sure na yung mga damper nyo ay walang mga bubbles. Yung mga bubbles na yan, ayan yung mga nagkokos kung bakit masisira pa yung inyong mga printer head. So, nakikita nyo, no? Halos may laman naman yung aking damper. Pero, nung bago ko to ipakita sa inyo, halos wala nang laman yan. So, hindi ko lang na-videohan, no? So kung yung mga printer nyo medyo may katagalan na, kailangan nyo na itong talagang gawin. Or kapag ka napapansin nyo lagi nang lumalabas yung pop-up message na yon, or nakikita nyo kapag ka nagpiprint kayo, medyo sumasablay-sablay na, maaaring hindi nakakahigop ng maayos yung mga damper nyo. Tulungan nyo silang higupan gamit yung syringe, napakadali lang naman yan. Susungkitin nyo lang dito, tapos dahan-dahan lang kayo din sa pagtanggal ng mga hose na yan. Kailangan maibalik nyo sila ng maayos kasi kapag hindi nyo naibalik ng maayos yan, mas lalong hindi makakahigop ng maganda-ganda yung inyong mga damper. Sa mga magtatanong, no, para ma-move nyo yung inyong mga printer head, kailangan iti-turn on nyo yung inyong mga printer. Tapos, papatayin nyo na lang bigla kapag umandar na yung printer head. So, meron muna akong ipapakita sa inyong clips bago tayo mag-umpisa. Kung ang gagawin natin, nakapatay pa yung ating printer. Tapos, mamaya, bubuhayin natin siya. Once na nabuhay na siya, tapos nagpunta dito, papatayin natin yung power niya. So, subukan na natin, no? Una, bubuksan muna natin siya. Once na umandar na dito, pag nandito na yung printer head na sa gitna, patayin nyo na yung power, bunutin nyo sa saksakan. So ayan, nahugot na natin at nandito na yung printer head na nasa gitna na. Eto mga procedure na to, marami kayong benefits na makukuha dito, no? Lalong-lalo na kung yung mga printer ninyo ay hindi nakaka-print ng mga ibang kulay. Halimbawa, kulang na ng kulay dilaw, baka maaaring puro bubbles na or puro hangin yung naihigop ng damper nyo, no? Kaya napaka-importante na wag nyong uubusan ng ink yung inyong mga ink tank. Kailangan halos laging puno sila, wag nyong uubusan yon, yung parang tipong ubus na, tsaka nyo pa sila i-refill. Nagkokos yun, naihigop ng inyong mga damper, madalas baka mga hangin or mga bubbles na, yun nga, mga hangin yan. Kung sa unang higop ninyo, no, kung nakikita nyo to, kung halimbawa wala nang halos laman yan, kapag hinigupan nyo, talagang wala pa kayo nakukuha, ulit-ulitin nyo lang, kasi maaaring yung nasa hose nya ay puro mga hangin pa. Kailangan higupan nyo lang ng higupan hanggang mawala yung mga bubbles na nakalagay dyan. So eto, no, ipapakita ko sa inyo, eto next na part na yan, yung kulay itim, hihigupan ko gamit yung syringe. Makikita nyo, medyo may hangin-hangin kasi naubusan ko ng ink yung kanyang kulay itim. Ang tagal kasi dumating nung order natin sa Lazada. Hindi kasi ako nag-i-stock ng maraming ink na ganito, no? Ayoko nag-i-stock dito. So kung kayo gusto nyong nag-i-stock, nasa sa inyo lang yan. Eto, papakita ko sa inyo yung kulay itim. Ayan, eto, ayun, no, nakita nyo yung clips na yon. Medyo idaan natin sa slow-mo para mas makita nyo, 'di ba? Nakita nyo naman na yung kulay itim ko ay puro bubbles na, kaya kailangan ko siyang higupan. Pwede nyong gawin to kahit na bago pa yung inyong mga printer. Kapag walang lumalabas na ink, maaaring hindi nakakahigop ng maayos yung damper nyo, or medyo i-massage nyo
yung mga hose sa inyong mga damper. And then after na massage nyo lang konti para umayos yung flow ng mga ink, ay okay na rin yon. Magiging lalabas na yung mga ink nun sa inyong mga printout. Sana nakatulong itong video na to para dagdag maintenance sa mga printer nyo. Kahit na hindi Epson 805 yung gamit ninyo, idagdag nyo to sa mga maintenance. So ayun, like, share, and subscribe. At tandaan, huwag magpapabudol sa mga number 1 emerald. Bye-bye, mga Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na